Dear Kuya Poy, hirap akong makihalubilo sa pamilya ng boyfriend ko at aminado naman akong introvert ang aking personality. Pero ang hindi ko po matanggap ay mismo ang kanyang mga pinsan ay bukang bibig pa rin ang pangalan ng ex-girlfriend niya. Ako po si May, 26 years old mula dito sa Taguig. Likas po sa akin ang pagiging mahiyain at aware naman tungkol dyan ang aking kasintahan at hindi naman yan bago sa kanya. Simula yan nang nanliligaw pa lamang si Francis hanggang sa naging mag-boyfriend at mag-girlfriend na nga kami. Sobrang opposite talaga ang personalities naming dalawa ni Francis, Kuya Poy. Dumating nga ang pagkakataon noong ipinakilala niya ako sa kanyang family at sobra talaga akong nahihiya. Ang hiyang daladala ko noon ay lalo pang tumindi nang sabihan ako ng mama ni Francis kung putol daw ba ang dila ko. Pero itinago ko na lang yon, Kuya Poy. Pero deep inside, nasaktan din ang kalooban ko sa hirit na yon. Pagkatapos kasi noon ay wala man lang akong nakuhang suporta mula kay Francis. Ang tagpong yun, Kuya Poy, pero may kasunod pa pala. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko matapos ko namang marinig ng ilang ulit ang pangalan ng ex-girlfriend ng boyfriend ko mula sa kanyang mga pinsan mismo. Hindi ko alam kung intensyon lang ba nilang magparinig sa akin para iparating nila na ayaw nila sa akin. Hindi malinaw, Kuya Poy, basta ang nararamdaman ko lang noon ay labis na pagkahiya sa gathering na pinuntahan namin ni Francis. Aminado akong hindi ako marunong masyado na makisama at very awkward person ako. Ilang buwan na kami ni Francis at ilang beses na rin akong sinasabihan niya na sa tuwing pumupunta kami sa mga family gatherings ay subukan ko namang makihalubilo sa kanyang pamilya. Sinusubukan ko naman talaga, Kuya Poy. Pero ewan ko ba, at talagang hindi ko ma-practice itong personality kong ito, hindi ko siya mabago. Kaya until now ay hindi ko pa rin alam kung sasama pa ba ako sa mga susunod na pag-imbita sa akin ng boyfriend ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Umaasa po ako na sana ay mabigyang linaw ang problemang kinakaharap ko at ang aking karelasyon. Maraming salamat at more power pa sa Heart to Heart. Lubos na gumagalang, May. Dear Kuya Poy, Halos kilometro talaga ang layo ninyo sa isa't isa, lalo na sa pagdating sa inyong pag-uugali. It's always okay na mag-adjust. Doon lang sa kaya mo. Pero alam mo, para mas matulungan kita dyan sa pinoproblema mo, unang-una, hindi naman pwedeng laging lisensya na mahiyain po yan. Tahimik lang po talagang tao yan. Hindi naman pwedeng ganyan. Kapag ka ikaw ay kailangan hindi ka maging anti-social. Of course, ayaw mong masabihan na, ay naku, anti-social yan. May sariling mundo yan. Kaya nga you are in a relationship para matuto rin ng mga bago at makilala mo rin yung sarili mo na, uy, kaya ko pala yung ganito. 'Di ba? At isa sa mga, alam mo ako mahiyain din talaga ako, no? In person. Sa totoo lang po 'yan, mga kapatid, ano. Pero kapag ka ikaw talaga ay interesado naman doon sa isang tao, kailangan interesado rin sa iyo ang mga taong nasa paligid niya, lalo na yung karelasyon mo. 'Di ba? You show some interest doon sa kanyang pamilya, of course, numero uno 'yan, sa kanyang mga pinsan. Hindi naman pwede o hindi naman kailangan na ikaw ay makipag-close-closean na agad, na chummy-chummy na agad kayo. Baka sabihin naman, feeling namang close kami nito. Of course not. 'Di ba? But at least, unti-unti, pakita mo sa mukha mo na ready ka, hindi ka lang lagi nakatutok sa cellphone mo, hindi ka lagi nakasiksik sa kilikili ng boyfriend mo. Makipag-usap ka kapag ka ikaw ay naiiwan. Hello tita, hello tito, sa mga pinsan mo, hello, kumusta po kayo? Ako si ganito, ganyan. Ipakilala mo yung sarili mo. Hindi mo na kailangan pa na mayat maya ay nakaalalay naman sa'yo yung boyfriend mo. Sabi ko nga sa'yo, hindi lisensya na maging mahiyain ka, because it's also your responsibility na kilalanin ang mga taong nagmamahal at pamilya ng
minamahal mo. 'Di ba? Ang dapat mo lamang baunin, of course, ay yung sincerity mo, yung pagiging marespeto mo, yung pakikipagkapwa-tao, at yung pagiging totoo. Kapag ka hindi mo alam ang conversation na ibinabato sa'yo, I'm sorry po, hindi ko po alam yan, wala po ako masasabi dyan. Doon ka na lang sa next conversation, baka doon meron ka naman ma-share. 'Di ba? Huwag din naman masyadong mapapel. Oo, kung sakasakali. Oo, at baka mag-trying hard ka naman. Oo, na sabihin, masyado namang epal tong mo, jowa mo. Oo, wag ganyan. At sa mga ngayon, yung mga hirit-hirit kanina, na-offend ka na agad dun sa nanay, wag naman. Oo, kasi yung iba, ganyan lang talaga humirit. Ano ba, hindi nagsasalita? Wala bang dila yan? Ganyan. Don't be too sensitive unless intentionally insulted ka talaga at intentional na hindi ka nila inirerespeto. Pero kung hindi naman, nagbibiro lang, it's just a joke. Nothing more, nothing less. Yun lang yun. Pero ito talaga, meron silang more. Kaya naman, tatapusin na nga po natin dito, no? Ang ating Dear Kuya Poy.